Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na kakanin o merienda, ang ube bibingka. Siyempre po, nalalapit na ang Kapaskuhan, kaya gagawa tayo ng masarap na ube bibingka. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Sa paggawa po ng ube bibingka, gagamit po tayo ng 2½ cup rice flour, 1 cup white sugar, 2 tablespoon baking powder, asin 1 teaspoon, coconut cream 1½ cup na coconut cream, 2 tablespoon tinunaw na butter, 2 tablespoon oil, basta po kahit anong klaseng oil, wag lang yung may lasa, 3 eggs, ube flavor, at para naman po sa ating pang-toppings, gagamit po tayo ng cheese at saka salted egg. Ito naman po yung ating paghuhulmahan ng ating ube bibingka. Ito pong dahon na ito ay idinarang ko lang po sa apoy para po maging mas matibay siya. Buo po pag idadarang natin, ganito po. Ngayon, gugupit lang po tayo, bibilugin lang po natin yung ayon po sa ating lalagyan kung ganong kalaki, and then gaganyan lang po natin. Di po ba? Okay, ngayon po, umpisahan na po natin yung pagtitimpla. Unahin po muna nating pagsamasamahin yung lahat ng dry ingredients. Lagay po natin itong 1 cup white sugar. Itong 2 tablespoon baking powder. At itong ating salt. Yan. Haluin lang po natin hanggang mag-mix po sila. Ngayon, matapos po nating i-mix yung dry ingredient, lalagay na po natin yung wet ingredients. 1 cup and a half na coconut cream, oil, itong ating tinunaw na butter, ito na lang po ang ating pambasag, ang egg, ayan. Ngayon, atin pong tunawin lahat itong ating ingredient hanggang sa walang matirang buo-buo. Ayan, ganyan lang po. Lagay na din po natin yung ube flavor, mga 2 tablespoon. Ayan. Ayan, wala na pong buo-buo. Habang tinitimpla ko po ito, ay pinainit ko na nga po pala yung ating oven sa init na 180 degrees Celsius. Ayan, wala na pong buo-buo. Okay na po ito. Lalagay na po natin sa ating mga molder. Okay, ngayon po, lagyan na po natin. Haluin po natin yung iano na natin kasi umiilalim po minsan yung ating mixture.
Ayan. Ayan, mga 3/4 lang po sa lalagyan. Kasi aalsa po yan eh. Okay, ngayon ilagay na po natin tong egg. Ay, gumakpak. Ayan. Ayan. Talaga naman pong Paskong Pasko ang ating ube bibingka. Ngayon po, isasalang na po natin to sa ating oven ng 20 to 25 minutes. Siya nga po pala, 25 minutes po natin tong i-bake. Pero after 10 minutes, babalikan ko po ito para ilagay natin po yung cheese sa ibabaw. Okay? Ayan na po, isinalang na po natin sa ating oven. Magbabalik po ako after 10 minutes para ilagay ang masarap na cheese. Ayan, after 10 minutes, lagay na po natin yung cheese. Yun pong yun pong egg ay pumaloob. Pero syempre po, pag kinain po natin yan, nasa loob naman po. Okay. Ngayon po, huhustuhin po natin tong 25 minutes. Babalik po ako. Ayan, after 25 minutes, luto na po. Hanggat mainit po, pahira natin ng mantikilya. Siyempre po, masarap. Merong mantikilya. Ayan. Malalaman nyo naman po, pag luto na, tusukin lang po natin ng toothpick. Pagka po malinis na yung toothpick, ibig sabihin lang po noon ay ready na po yung ating bibingka. Ayan, talaga naman pong napakabango ng bibingka. Talaga pong pil na po natin talaga ang Pasko. Ayan. Ayan, heto na po ang napakasarap at napakabango talaga naman. Amoy na po talaga ang Pasko. Yummy, yummy. Napakadali lang pong gawin. Sabay-sabay. Ito na po yung ating napakasarap na merienda ngayon. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Gawin nyo na po talaga namang pil na natin ang darating na Kapaskuhan. At syempre po, talaga naman pong yummy ang ating ube bibingka. Babus!